Sa Dream, no? So, kaya kami nagpa-event for this press con. So, to assurance na mayroon kayong assurance na we're going for the league, no? At the same time, gusto namin pakita sa inyo na yung Dream League is iba po ito sa ibang ibang liga. Kasi yung Dream League kasi po to be honest, we have a cash prize for the champion regional, also for the national. Although also for the first runner-up, meron na rin po yan sila. To be honest talaga, minsan kasi sa ibang liga, trophy lang po talaga yan. Trophy lang talaga yan siya. Yun ang pinaglalaba natin. But bakit po tayo nagkaroon ng cash dito? Siyempre kasi way back soon, coach din po ako. Matagal din po akong coach. Coach din po ako ng junior MPBL ng Valenzuela. I have coach din po ako noon. No? Naranasan ko rin po ng mga malaking liga na minsan first runner-up, wala kang mauwi talaga kahit trophy. So, kaya I decided, kaya nabuo itong Dream League para both parties win-win. So, win sa coaches, win sa team owner, win din sa nagpapaliga ng liga ng Dream League. So, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, sa kabataan ng mga young bowlers developmental natin na naghahangad. Kasi meron tayong mga tie-up partners ng mga university. At Arellano University with Coach Andrew Vergara and FEU from Eastern University, tie up mo natin yan sila with Coach Jack and Coach Mike Reyes. Yan po yung mga university natin na if in case we have a talent na magagaling sa ating liga, sila po yung pwede nating itap para at least yung ating young bowlers talagang meron silang kumbaga guide pagkat after nila sa ating liga. Continuous yung kanilang developmental. So, yung ating liga, iba rin po ito kasi po, yung liga natin is NCAA tsaka UAP. Pag nasa Team A ka na, hindi ka na po pwede maglaro sa amin. So, ang pwede lang maglaro sa amin is Team B or Team C. Kasi this is developmental. So, bakit ko po naisip yun? Kasi minsan kasi yung batang developmental, parang pag nakita yung kalaban niya, dumadaktak, ako na naawa, to be honest. Kasi nawawala na siya ng kumpiyansa. Imbis na magkakaroon siya ng kumpiyansa kasi alam niya developmental league siya. So, nawawalan siya ng kumpiyansa. So, that's the reason, no, yung pinagkaiba ng liga namin. So, ang maganda rin po, bakit sila, after na nila sa amin for developmental, so, pwede na silang umakyat pag talagang hinog na sila for the professional league ng mga collegiate. Yan, mas better sila dito pa lang sa liga namin mararanasan na nila yung mga mali na sasabihin sa kanila din ng ating referee kung bakit nagkamali sila sa scenario na yun. Yun ang pinaka the best. Regarding that, no, ibibigay ko yung mic sa aking Deputy Commissioner, ating National Deputy Commissioner, si Kakay Alejandro. Siya po ang ating National Deputy Commissioner at saka National Tech Head. Siya po ang magdi-decision regarding pagdating sa ating liga. Ayan. Hello, good morning. No? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nandito nagpunta at mga coach, no? Sa mga welcome po sa ating press con ng ating Dream League. So, nabanggit na nga ng ating National Commissioner yung mga regarding sa mga aim at mga gusto natin yung vision natin sa paligang ito, no? So, kayo, maraming salamat din pala sa mga sponsors natin, no, ng mga nagpunta rito sa Misuka. Ang ganda ng bola nyo. So, maraming salamat po, no, sa inyo. No, sa official Dream Outfitter natin kay Prince Centeno at kay Carl Joseph Albendia at Charles Angela Mercado. So, maraming salamat din po. Okay, so, ngayon po, so, sa mga coach na nandito, nabigyan na po ba kayo ng copy ng ating Regional Qualifiers, House Rules and League Guidelines? Meron po ba kayong copy sa mga mesa nyo, sir? Mga coach? Meron naman, no? So, ito po yung ating, house rules, no? Regarding po dito sa ating palaro, no? Yun. Nakalagay po ito, ang ating team composition and eligibility
wala po itong leeway, no, kung ano po yung nakalagay po rito. Itong age category natin is 14 under, born in 2012, 16 under, born in 2010, and 18 under, born in 2008. No, wala pong leeway po yan. No? Dapat kung pinanganak, dyan lang po yung ang kategory dapat yung paglalaroan. At mahigpit din po kami dyan, napatunayan po namin yan, na kayo po ay nandaraya. Ako personally, ayoko po nung ganun. No? So, dapat po fair and honest lang po tayo para sa mga bata po ito. No? And then, roster natin ay mayroon tayong 15 players eligible and 15 players to play. Okay? Okay, no? So all teams must submit, okay? Nakapag-submit na po ba kayo ng rooster natin, mga coach? May mga nakapag-submit na ba? Okay. So, kailangan i-submit na po natin yan, no? Tapos, kakalakip nito yung PSA original ng ating at ang photocopy nito, yung valid school ID. Okay? And then, bawal po ang foreign imports. Okay? Yung foreigner, bawal po, no? So, dapat Pilipino lang po, no? Yung PhilAm, na ano lang, nasa Pilipinas talaga lumaki, yun lang ang pwede nating paglalaroin. Okay? Pero yung foreigner, bawal po siya. Okay? So, sa pang-apat po, kung makikita po natin na players that is questionable after the screening will be required to submit or present additional credentials to the Dream Regional Screening Committee for clearance. No, kung may question po doon regarding sa ating kayo po ang magbibigay ng clearance, no? Ang committee po ng Dream ang magbibigay po ng clearance kung pwede po ito maglaro. Yung mga varsity players, yan, acknowledge muna natin yung ating wag na nabis na magandang tanghali na. Yes. Yan pala. Po kayo, sir? Yan, so tuloy tayo, no? So, varsity players like UAP, NCA, and Team B, sinabi na nga ni Coach kanina, no, na hindi po natin sila allowed to play in regional qualifiers and national finals. Okay? And then, no coaching staff present, and the scheduled game will give in 15 minutes of forfeiture time. May mga forfeiture time din po tayo ito, mga coach, no? So, be on time. Alam naman natin siguro yung mga ganyang kalakaran sa ating palaro, no? So, ang game format natin, mga sir, mga coach, sir, 10 teams per age group, 14 and 16 and 18 under, divided into 2 brackets. May 5 teams per bracket, no, quarterfinals, door-die game, top 4 teams per bracket advance to top 1. Wala po tayong twice to beat. Meron yung pagka walang talo. Pag walang talo, doon lang siya magkakaroon ng twice to beat advantage, no? Tapos, so of course, bracket A, top 1 and 4, top 2 and 3. So, same as sa bracket B, then semifinals, and then best of 3 po tayo sa ating championship finals. Yun po yung ating game format, no? So, ipopost naman po yan sa mga susunod na araw, lalo kung nag-umpisa na yung game natin, no? May magkakaroon mo ng mga posting dyan. Tapos po, league guidelines and sanction, no? Ito medyo tayo dahil grassroots po yung ating pinaglalaro at mga bata po ito, medyo sensitive po ito, no? Nung kanilang mga only 1 team members and team officials shall be allowed to sit on the bench. Submit roster on regional committee sa officiating team po natin, no?
And then, either head coach or first assistant coach ang pwede lang pong tumayo doon sa bench po nung ano. So, panakita po kasi ng officials natin yung pagsasabihan naman kayo dyan, coach, isa lang po tatayo. So, isa lang po ang dapat pong nakatayo talaga doon. It's either head coach or assistant coach niya. Okay? So, ano lang po yung ating bench, paki-control na lang po yung ating bench. Kung sino po sa dalawa, kung it's either head coach, Palitan lang. palitan lang yan. Kung si head coach yung tatayo, pwede, or si assistant coach yung tatayo. Okay? Only the head coach may communicate with the game official during dead ball. Situation in courteous manner. Yan. So, si Coach Ringo, napituwa ko na si Coach Ringo. Goods naman to, napakabait na ito eh. Coach Ringo. Coach, magkikita ulit tayo sa STI, no? Yun. Ako masok na sa visit. Coach Ringo na, so, siyempre po, ang coach po ang makikipag-usap lamang po sa ating official kung may clarification lang po. No? In courteous manner, no? Maayos po na behavior po. Kung wala pong head coach, pwede pong ang kumausap ay si first assistant coach or assistant coach po natin. Okay? During timeout po, pwede lang po tayo makipag or dead ball po kung may clarification. Okay? And number 5 is the head coach, each team responsible for their respective team bench area. So ito po yung bench po natin, ang may control po talaga nito ay si head coach. No? Kung ito po ay hindi magiging maayos, ibibigay yung technical o yung ano nito doon sa head coach natin. Kung sino yung head coach na naka-assign sa team na yun, sa bench na yun. Okay? Ang tawag po doon yung proper bench scoreroom. No? Any player, ito po coach, makinig po kayo, no? Number 6, any player charged with unsportsmanlike behavior or flagrant foul in the game, players are 3 minutes sit. Magre-rest siya. May rest po tayo ng 3 minutes, parang kung tawagin niya cool down. Pag na-ans po yung player. No? Pag tatawagan na ans po yung player, matik i-cool down natin siya. So, any ans po ito, no? Coach, no? Any ans po ito, no? So, either criteria 1, criteria 2, or criteria 4. So, lahat po siya. Pag pumasok ng ans po, cool down siya ng 3 minutes. So, paki-note lang po nung maigi po yan, no? Tapos, any player charged an unsportsmanlike or flagrant foul in 2 times in the same game, the player are automatically out of the game and plus 1 game suspension. Ito medyo mabigat, no? Kung ma-out yung player natin ng 2 unsportsmanlike foul, matik yun, suspendido siya in the next game. No? Kasi kung ang player lang po, na technical lang po at na-ans po, wala yun, no? It's a good. Pero kung ang player po ay na-ans po ng 2, sunod mismo on that game, automatically, suspendido siya sa susunod na laro. Upon, upon the scenario ng sanction, upon reviewer naman, kung pwede siyang pang 1 day suspension lang, 1 game suspension, upon the sanction, kung ano yung kano kag-graffiti yung kanya magiging doon sa na yun. Kasi like I said, this is a developmental. So doon pa lang po natin, doon pa lang talagang ini-endorse na natin sa mga players na hindi mo dapat gagawin yan sa iba pang liga, no? So that's why dream. So bakit po dream? Discipline, respect, experience, action, and motivated. So diyan pa lang po, yan po yung core value ng ating liga, ng dream po. Okay, Coach. Diretso. Okay, bago kayo tuloy, so pagsalita tayo natin, welcome muna natin ang ating bisita, no? Ang ating Dream League Ambassador na si PBA player Simon A. Sandagon. Ayan. Pagsalitain natin. Gusto ko lang po magpasalamat sa opportunity na mapunta sa harapan nyo na mapagsalita.
mapag makapagpakilala ulit sa dream na liga. Sana maging successful ba yung magiging liga na to. Yun lang, Coach. Kapasalamat sa opportunity na nandito ako. Yun, thank you. At sa aking napakabait na partners na coach ni Coach Idol Jodel. Actually, chewin ni Simon. Ayan, kasama natin si Coach. Si Coach Jodel, baka meron kang gustong sabihin. Salamat din po no, sa pagpapaunlak sa amin. Actually, si LJ kasama namin. Kaya lang, ongoing pa yung practice ng NLEX. Diyan lang naman, sabi ko, humabol ka na lang dito. Salamat po kasi almost 8 years po ako sa college basketball under kay Coach Putit de Vera. Ngayon po ay na-bless po tayo, almost 2 years na no, sa Quezon Huskers, sama sa coaching staff. Kasama po sila Coach Nash Racela, Coach Eric Gonzalez. At ngayon, dahil tapos na yung kontrata niya, tapos na rin po kami, bumalik po ulit ako sa grassroots at will ni Lord na napapunta po kami rito dahil mahalaga po sa amin yung grassroots dahil doon din po kami nagpasimula through Athletes in Action. Maraming salamat po. Thank you both of you. Salamat sa pagpunta sa konting kahilingan. No? Maraming salamat. God bless lagi sa inyo sa karir mo, lalo na sa iyo, Simon. Si Idol LJ, mukhang na busy pa. Practice, pero habol daw siya. So, na lahat po sila nasa PBA, na po sila. Ito, lalo na to si Simon, na subaybay yung career nito, lalo sa TIP, hanggang umangat siya ng PBA. Talagang developmental. Kumbaga, sa sinasabi natin, kaya ako siya tinawag na ambassador kasi nakita ko sa dream, sa developmental, ganun yung naging developmental niya talaga. Talagang puso, lahat pinaghirapan niya. Walang naging madali. Talagang lahat pinaghirapan. So, yun po. Thank you. Next na tayo. Okay, so kaya ako pinutol kasi medyo pabigat yung ruling natin, tutuloy natin, no? Maraming salamat po sa ating mga bisita sa inyong lahat. Okay ba kayo, sir? Mga coach, okay ba kayo? Okay. So tuloy na natin, no? So, ito po yung mga sanction natin, no? Sa mga, lalo sa mga nag-aaway. In case of act of violence, any player and coach who participants on a fight or brawl by hitting anybody or display glaring or show of intent to hit anybody, fighting stand or nagbitaw ng suntok, shall be banned from the rest of the Dream Young Bowlers Developmental Basketball League. So hindi po nalaga namin inaalaw dito na yung mga bata ay mag-away or magsuntukan dyan kagaya napapanood nila sa mga social media. Hindi po yun ang goal po ng paliga, no? So medyo mabigat po yung ating sanction sa mga ganyan, no? Kagaya nito nung pangsyam natin, any player and coach who throws foul language and gesture towards at any game officials or sa ating mga komite, sa mga namumuno dito sa ating liga, shall be thrown out of the game. Plus, 2 games suspended. Si coach or si player. Maliwanag po ba mga coach, mga sir? Coach, sunod ko, kuya. Okay lang po, kuya? Mabait naman si kuya eh. Wala problema dito. Mabait. Okay. So, number 10, any team members and officials seated on the team bench or area who enters in the playing court at any time without giving permission of the game official during a fight brawl shall be penalized with 2 games suspended. Okay? Ito po yung mga team members ng mga players just in case na hindi magkaroon ng pagkakataon sa loob na may mangyari at pumasok ang bench players natin or assistant coach to kasali dito, tama ako? Sa team official, no? So, referee lang po dapat sa loob. So, meron po tayong suspension doon sa mga team members natin and officials natin na pwede nating bigyan kayo ng suspension, mga sir. No? So, kaya
pabayaan po natin ng referee ang kumawat doon or kung magkaroon man sila ng problema sa loob, si ref po ang bahala doon. No? Today po sa ating number 11, ang ating organizing committee ay may karapatan po kami magbigay ng sanction sa lahat, no, sa assistant coach, sa coach, at magbigay ng sportsmanlike behavior kung hindi po maganda, no. So lahat po 'yan ay pwedeng ibigay po ng sanction ng pamunuan ng Dream League. Number 12, coaching staff who deliberately allow his team to lose the game, as reported by the Dream Regional Technical Commissioner, will be fined an amount of 5,000 pesos and suspended or banned from the tournament to be determined by Dream Regional Commissioner and Dream National Commissioner. So, wag po sana mangyari itong ating yung 12 natin. Kaya pakiano nga natin ng konti. Number 12 natin. Ayun, coaches staff who deliberate allows his teams to lose the game. Yes, kasi minsan sa sobrang, alam mo na, sa sobrang pride, no, hindi mo na itutuloy yung games on live. Kasi, ulitin ko, naka-live broadcast po tayo sa lahat ng games natin. Telecams po yan, naka-record po yan, yun ang iniiwasan natin para sa ating liga. Yun po yung iniiwasan natin. So, kaya, pero upon the sanction of 5,000, upon naman po yan sana pag-uusapan. Sa atin, this is a developmental. Ang pinaka-purpose na gusto kong input or impact sa mga coaches na we're not just the money because this is a developmental. Gusto namin ma-realize na mali yung ginawa niya. No? So, to be honest, yung liga namin, this is not for the players also. This is for the all coaches din. Kasi, syempre, hindi lang naman players yung lalapag sa mga ibang pro league eh. Ang coach din ang lalapag sa mga pro leagues yan eh. So, at least, pagdating nila sa pro leagues, alam na rin nila yung mga hindi dapat gawin. Di ba? This is not for the players, this is also for the coaches din po. No, yung developmental natin. Actually, to be honest, yung nag-inaugural kami last year dito sa Valenzuela. Mismong dalawang coaches nagsabi sa akin, nag-thank you, coach, salamat sa liga mo. Na-realize ko na totoo yung lahat ng nangyayari on time, on live, na nadadala ko dito sa pro league namin, na marami akong natutunan sa liga na yun. So, yun, number 12, no, not about the cash, not about the 5,000. Kung nakita ko kung sincere ka sa yung paghingi ng pasensya, so napapag-usapan naman po natin yan. So, yun lang for number 12. Sige, coach. And then ating mga officials po, 3-man po tayo, no? 3 po yung ating mga official dyan. Walang umpisa hanggang sa matapos po. No? Yan po yung ating ang ating mga referee. Game clock naman po natin, mga sir, mga coach. So, meron tayong of course, first quarter hanggang fourth quarter, 10 minutes. So ito po ay running time po tayo. Tama kuya, di ba? Running time tayo. Tapos last 2 minutes ng fourth quarter, yung ating pong stop watch ng game natin, no? Pero yun. So in case of overtime, 5 minutes po yung ating stopwatch po yung ating overtime natin ng 5 minutes. Okay? Kung nagkaroon po ng malfunction sa ating game clock o shot clock, kung ano po yung oras na natin i-correct po ng ating mga officials po yun lahat. No? Kung magkaroon ng sa shot clock, magkaroon tayo ng problema, nag-malfunction ng ating timer, minsan natin inaasahan, nangyayari yan. No, pati yung mga free throw shooter, no? So may rules naman ng FIBA ho dyan regarding dyan. Kung may identify na wrong free throw shooter yung ating nabigyan ng awardan ng free throw. And then number 4, to identify involved players and any person permitted to sit on the team bench area during act of violence or potential of act of violence. No, bawal po yan, no. So pag na-identify po na involved po mga players diyan, may kaukulang parusa po din po yan. And then ito po yung ating oras. Sabi ko kanina, first to third quarter and fourth quarter running time po tayo except last 2 minutes ng ating last quarter.
quarterfinals, semifinals, and finals po natin ay stopwatch po yung ating game. Pero kung galing ng basket po yung tira ng players, bumasket, ball is alive, time is alive po ang tawag doon ng ruling ng basketball. So tumatakbo din po yan. Kung magpuprotesta naman po sa protest procedure natin, gawa lang po kayo ng protest letter at i-submit mo sa amin sa pamunuan po ng Dream League at within 48 hours, sasagutin po namin yung protesta na yan. Okay? So, ano pa ba dito? Dito Deputy, sa number 13, kung nakakasunod kayo, sa ating 3-man referee for elimination. So, ginawa na po namin 3-man yan siya. Siyempre kasi mga bata yan siya. So, yung mga referee natin, tatakbo-takbo rito yan eh. So, ginawa natin 3 para at least talagang nababantayan siya ng maayos. Regarding sa referee natin, actually nakausap ko na rin si Deputy regarding sa referee. Kasi po, gusto ko, pag nagtanong yung bata, kasi minsan mga bata talaga nagtatanong yan, ano po yung maling nagawa ko? So, pwede mo siyang, seconds, pwede mo siyang sabihin na, okay, nakapag-time out, pwede mo siyang sabihin na ito yung ginawa mong mali, para at least yung bata nare-recall sa kanya na hindi niya na gagawin uli. So, bakit niya nagawa yun? So, bakit niya di niya dapat gawin? So, yun ang mga number 1 na nasabi ko sa referee natin. Pwede mo natin ipaliwanag sa mga bata yun. In the seconds, pwede naman yun, wala namang problema yun. Sa timeout, wala namang problema. So, 3-man na po tayo, not 2-man for the elimination. Magtatatlong referee na po tayo. Actually, kasi nung nakarauna, 2-man lang siya ngayon, ginawa natin 3-man. So, lahat na po yan hanggang finals, 3-man na po yan siya. Sige. Come. Okay, regarding naman po, ito po yung sabi natin, yung rules and regulation natin. Una, gambling is strictly forbidden. No? So, bawal po yung sugal dahil mga bata nga po yan. No? So, bawal po ang sugal. Ako rin ayaw ko ng sugal. No? Hindi po ako nagsusugal. Ayaw ko po mag-inom ng alak. Hindi po ako nagsusugal. Lalong hindi ako ng mababae. Maala sa buhay. So, bawal po ang sugal po. No? Kasi yung mga bata turuan natin kasi ano po yan, sila po yung future ng basketball natin sa Pilipinas. So, huwag natin sila turuan ng ganun. Kasi napapanood nila social media, hindi na maganda eh. So, tayo as a coach, responsible natin silang turuan. Kahit yung mga batang tinuturuan ko ngayon, lagi ko sinasabi sa kanila, unang rule, bawal makipag-away. Ang nasa pangatlong rule ko, bawal magsugal. Okay, so, yun po yung natin. So, bawal po ang sugal. Pangalawa po, no uniform, no play po tayo. At bawal din po yung maghiraman ng uniform. So, bawal po yun, no, mga coach, no? So, dapat may mga designated na uniform ng mga players natin. And then, yung, meron ba rito, no, kuya? Yung, number 3, parang mga bata, malaman natin na nagda-drugs. May ganun ba? Mga 14, no? Baka, hindi natin masabi, no? 14, no? Kasi pabata na pabata ngayon, 18. So, kung matapatunayan natin, so may kaukulang ano po yan. Pero wag naman po sana kasi napakabata pa ng mga ganun. So, at as a coach, para tayo mga, parents din ng mga bata, no? So, i-guide natin po sila na wag po silang sanang ma-involve sa ganyan. Dahil isa po yan sa mga nilalabanan natin na wag silang ma-involve sa ganyan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong mga liga, no? Okay, so number 4 natin, if both teams fail to resolve their disagreement in a court, they will each receive a loss. Pwede kayong matalon dalawa, no? Maaring hindi kayo magkasunduro na hinto yung laro at ayaw nyo na, pwede palang matalo yung dalawang team. Pero hindi pwedeng manalo yung dalawang team. Ang pwede, matalo. Pero hindi pwedeng manalo. No? So, yun lang yung natin, no? So, ang ngayon, result nito, mga sir, in the next game schedule, the player responsible for initiating the fight, yung kung magkakaroon ng brawl nga, kanina pa to, no, mag-aaway, may 2-game suspension po yan. No? Any player, number 5, any player engaging in aggressive conduct, including but not limited to verbal abuse, physical harm to teammates, or threats against opponents, referees or committees will be penalized with a ban for the whole season of the league. So,
behavior pa rin ng player ang pinag-uusapan natin na sa coach din, no? So, wag naman sana mangyari at wag naman sana, no? So, number 6 natin, tapusin na natin, technical foul. 3 minutes sit tayo. Pang na-technical po ang isang players. Paano kung si coach ang ma-technical? Ang coach po kasi meron po kasi tinatawag sa coach na may technical po, no? Para kunyari lang, siguro pag-uusapan lang natin. Coach, sa pagkakalam po natin, mga coach naman tayo. Ilang beses po ba tayo dapat ma-technical para ma-out of the playing court tayo? Sige po, para ano lang po. Dalawa, coach, no? Dalawa. Katingin niyo po. Dalawa din, no? Okay, sa players po kasi dalawa. It's either anspo or technical, dalawa. Sa coach naman po, pwede yung dalawa, pwede yung tatlo. Ano po ba yon? So pagka dalawa, pag ito direct. Kunyari, dalawang direct, dalawang unsportsmanlike behavior, tinectical ka, unsportsmanlike behavior. Tapos first quarter, tapos third quarter, tinectical ka uli for unsportsmanlike behavior ni coach. Pag dinarect kay coach yun, dalawang direct, out ka. Pwede rin siyang tatlo. Tama din yung tatlo. Ano naman yung tatlo? Isang direct at dalawang indirect. Ano naman yung indirect? Coach, ang indirect po, ito po yung mga tawag na improper bench decorum. Hindi naman sa iyo yun eh. Kaya lang, hindi siya naka-direct kay coach. Naka-direct as a whole team. Kaya lang, dahil ikaw ang coach, sa iyo ibinigay yun. Dahil ikaw ang may control ng team mo. So, indirect yun, ang technical yun. Kaya pa na-technical na improper bench decorum uli, dalawa na. So, it's either isang direct or isang indirect pa, ma-out si coach. Okay pa? Okay. Tatlong indirect, out din po. Tatlong indirect o isang indirect, dalawang indirect, isang direct, out din po siya. Okay po mga coach? O yun. So, sinare ko lang ng konti para medyo may nadagdagan tayo ng konti, no? Tapos, ano pa dito? Coach na ano natin? Number 7, 3 minutes yan si player, no? Pag naka-sportsmanlike foul siya. So, number 7 tayo. The 3-minute bench penalty for technical and unsportsmanlike foul is continuous, and any remaining time at the end of the quarter will be carried over to the next quarter. Sabihin, kung di pa tapos yung kanyang oras as a sit, sa cooldown niya, carry over yun doon sa next quarter na lalaruin niya. No? So, yun po. If a player, number 8, players 5 foul count includes personal foul, technical fouls, and unsportsmanlike foul. So, lahat po ng fouls ni players, technical, lahat po yun, nakakarga po yun sa kanyang personal foul. No? So, kaya ingat po, no? So, personal fouls, technical fouls, and technicals. No? Okay? So, number 9, players could the technical foul or unsportsmanlike foul and then commit second foul, either type of technical unsportsmanlike foul, will be ejected from the game, suspended for 1 game. No. So, kung na-technical ka at na-anspo ka, and then nag-commit ka ulit ng second technical mo and unsportsmanlike foul mo, na-out ka, na-eject ka, possible or meron kang suspended na 1 game. No, wag naman sana, no? Mababait naman yung mga bata, no? And then 15 minutes defaulting time. Defaulting time will be result for 1 game suspension, no? Actually, ang defaulting time, mga sir, dagdagan lang konti. No, 15 minutes kasi nung araw, ang tawag natin kila Coach Ringo, ng mga players pa tayo. Defaulting time ang tawag dun eh. Hanggang ngayon kasi alam ng mga players, defaulting time. Tama ba? 15 minutes defaulting time, no? Pero ang totoo nga yan, sa basketball natin ngayon, ang tawag ko sa kanya is forfeiting o forfeiture. No? Yan po yung tamang terminology po sa panahon natin. Kasi po ang forfeit na ilaro, hindi na ilaro. Pag na-forfeit ka, na orasan ka, talo ka, forfeit ka.
forfeited ka. So, hindi na ilaro yun. Pag nailaro siya, ang tawag po doon, default. Yun ang tawag po doon. No? Para medyo ano rin naman, refresh din po tayo as a coach, as a ano, medyo ayun po yung tawag po ngayon sa basketball terminology natin. Okay? Tapos, maintain ko, number 11, maintain composure throughout all games, demonstrate good sportsmanship, and respect your opponents, referees, and committees. No? So, i-maintain lang po natin yung ating turuan natin yung mga bata as a coach. No? So, gawin po natin yung tama at ipakita sa mga bata yung dapat nilang malutunan sa loob ng court. Okay? Number 12, Regional Commissioner and Regional Referees and National Founder and National Technical Head is final decision. So kung meron po tayong hindi ba kakaunawaan at nag-decide na po yung ating respeto ho natin yun. Ganun talaga sa basketball eh. Minsan may di tayo nagugustuhan na pero kailangan natin tanggapin as a part ng ating trabaho as a coach, as a part ng sports na to sa mundo ng basketball na ito, no? So, number 13. Kamu sabi ng number 13? Ayun, number 13. Ayan, sakto pagkabigay mo. Kaya pala. Number 13 sa ating refresh na. No full payment for the start of the insert not qualifying league. No game is scheduled. So, yan po, napag-usapan na po natin yan. Nakalagay naman po yan sa house rules natin. So, bakit po need natin yan? To assure natin sa bawat isa. No, assurance po natin yan sa bawat isa. So, yun lang po. Natapos na tayo sa unforeseen pa pala. Coach, ito. Ito. Ayan, any technical error of events in case sa tournament natin guys shall be decided by the regional commissioner. Other matter for sure shall be decided to constructional with the national founder and national technical head of Dream Young Ballers Developmental Basketball League Organizing Committee. The National Dream Young Ballers Developmental Basketball League Organizing Committee has the right to make amendments, adopt a planned decision on any about tournament rules and regulations, action, and penalties, ensure good sportsmanship, protection, and integrity throughout the Dream League Tournament League natin. Ayan. So yung sa uniform natin, yun lang everyone, teams, coaches, tatlong logo lang po yon ang pwede nating ilagay doon sa jersey natin. Sa left and right na logo natin, national logo, and then the outfitter natin. At the same time yung ating referees logo natin, yung may hawak ng ating liga. And then sa ating outfitter, thank you sa aming outfitter na si ito ba to? Ayan, official Dream outfitter kay Sir Prince Centeno and Carl Joseph Evilja and Charles Angelo Mercado. Salamat po sa ating official outfitter ng Dream natin. Also, the official game ball natin, Misuka, Sir Gestoni, salamat sa pagpunta. Sir Joshua Di Castro, sa marketing department po yan sila. Sa marketing department po yan sila. Ayan, actually yung ating live, sa live game natin, ito, nag-message sa akin. Mapapanood din po tayo sa TV True Pinoy Extreme Cable Channel. Sa buong Pilipinas na po yan with the Canada games. Yung sa mga games natin, mapapanood po yan pag nag-start yung ating games po. As per ng ating media partners, Gutierrez Production. Ayan po yung ating media partners po natin yan siya. So, all in all coaches, baka meron kayong question o baka may tanong kayo. Sabi lang po kayo. Pwede kayong magtanong muna bago tayo mag-lunch. Meron po tayong 2 minutes bago tayo mag-lunch. Sakto 12. Coach, baka may tanong po kayo. Morning, Coach. Ask lang namin regarding dito sa may 18 and 16, right, under. Kasi usually, same players lang ginagamit namin. May leeway po ba tayo rito? May leeway tayo? Ayun nga po, Coach. Ang leeway natin, wala po tayong leeway. Okay. Born basis po talaga tayo. Okay, sige, sorry. No leeway po Okay, talaga tayo. Sorry, kasi pinapaliwanag kanina, parang nagbabasa pa lang ako. Okay. Anyway,
So, regroup talaga kami ng as much as possible, maraming players. Mm-mm. Yun talaga ano Mm-mm. namin. Okay. Thank you, Coach. Oo. Kasi bakit natin di tayo naglagay ng leeway? Kasi most of it is developmental po talaga siya. So para makita natin talaga na young ballers pala, makita natin yung maging developmental talaga niya. Kasi kung haluan natin ng sabi natin isa-isang buwan pa siya mag-birthday or what, so iba pa rin yung process ng players na yun eh. Advance is advance na po talaga yan siya. So we're just a developmental talaga. Born year talaga tayo, born year. Para at least talagang sila nagbabakbakan sila. Kung 16 ka talaga, born year, 16 ka dapat. Hindi ka pwedeng this year magsi-17 ka, hindi ka na talaga pwede. Dapat 16 ka lang talaga siya. No? Yun lang po. Coach, bakit ka? Coach, clarification lang po. Good morning from Impact. Ito pong sa Rule 10 about dun sa entering the playing court pag may brawl. No? Hindi po pwede pumasok ang coaches. Kasi team members and team officials para umawat po dun sa... Kasi usually, yun po yung nangyayari. Yung mga coaches ang umaawat sa mga players. Sabi niyo po kanina, parang referees ang aawat. Baka po kung 10 yun, baka mahirapan sila. Thank you. Nice question, Coach. Salamat sa tanong mo, maganda. Actually, doon sa tanong niya, ang masasagot ko lang doon, upon the situation, upon the scenario. Kung si Coach pumasok, manununtok, automatic yon. Pero kung si Coach pumasok, aawat. Kasi upon review, may IRS naman po tayo eh. Mari-review naman po yan. So doon pala, mabababa na natin siya ng sanction doon. Pero wala nang pwede siyang pumasok para umawat. Walang problema. Pero pag nakita natin si Coach na talagang siya pa magsisimula at siya pa yung mag-create ng ganon, di ba? So makita natin, so bibigyan natin siya ng sanction. Yun, di ba? Last question. Ito pong kasi meron tayong technical, sabi niyo po kanina, any technical foul equals 3 minutes sit. It includes po yung improper uniform. Halimbawa, na-tap out, ganyan, tapos binigyan ng technical. Last 2 minutes, papaupuin pa rin po natin. Hindi siya include. Ang technical yun, automatic free throw po yun. Improper uniform. Hindi siya include sa 3 minute sit. Ang include natin sa 3 minute sit, pag nag-create siya ng hindi maganda doon sa loob ng court, sa mismong court natin. So, nag-clarify lang. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Next, sino pa? Rep, baka may tanong kayo. Yan, ganyan. So, sa mga coach naman natin, siguro maganda coach, yung mga players natin bago pumasok sa loob ng court, naka-tuck in na dapat yung players. No? Pero kung mangyari yan sa loob ng court, sila naglalaro at doon natanggal yung pagkaka-tuck in ng kanilang mga uniform, hindi po talaga nabibigyan ng technical yun. Pinaayos lang ng referee yun. Kasi normal talaga yun, minsan nagkakasagian, natatanggal, nahihila, di natin maiwasan sa mga yan eh. Mga naglalaro naman tayo, alam naman natin yun. So, pinaayos lang po yun. Pero kung galing mismo sa bench, yun, medyo may pagkukulang si coach doon. At yung players. Kasi galing ka na ng bench, dapat nakatakin yun. No? Pagpasok mo ng court, dapat nakatakin. Sa junior and PBL, pag nagsabi ka ng substitution, tapos nakatak out ka, matik, technical eh. Oo. Kasi tagang ganun tinuturuan yung mga bata talaga dapat, no? Sige, Coach Ringo. Wala kami ganun, Coach. Yun po ang gusto kong parating ipaliwanag sa inyo. Yung sanction natin na wala po tayong babayaran dito. More on warning, at the same time, bibabaan natin siya ng suspension because this is a developmental. We're not involving sa money rito, no? Ang gusto lang natin, maituro natin, ma-adapt ng mga bata yung culture natin dati na paglalaro ng basketball, na mayroong disiplina talaga. Na madala nila sa pagdating sa pro. Actually, hindi lang sa pro, hindi lang sa pro, kung di ka mag-successful sa pagiging career mo ng basketball, madadala mo sa long time sa sarili mo yan eh. Kahit sa kampapadpad, yung ugali na yan, 5 core na yan, yung discipline, respect, buong pagkatao mo na yan eh, pag nadala mo yan, ma-apply mo lahat sa buhay mo yan, pag pumunta ka. Dala-dala mo yan. Yan yung kayamanan mo, no? So yun lang po, napaliwanag na natin na the best na wala po tayong ganung involved money. No? Kita nyo naman, wala naman nakalagay dyan, di ba? Sa house rules natin.
Ayan, wala po tayo noon. More on, actually, nakalagay pa nga sa sanction natin, warning muna eh. After pag ginawa ulit, tsaka namin bababaan ng sanction. Ayan, nakalagay, warning pa lang yan siya. Oo. Technical. Totoo yan. Tama po yan, totoo yan sinasabi niyo, coach. So yun, ano pa ba? Next, Kom, baka may sabihin ka pa. Yun, so sa screening, natin, Regarding sa screening natin na coach, we have part of DepEd. I have my team sa DepEd. LRN, kaya nakita nyo, may nakalagay dyan, submit your LRN ID. Doon pa lang makita natin yun siya. Kung nagsisinungaling siya, yung hindi naman natin sinasabi kung nagsisinungaling yung bata. Kasi minsan yung bata nagsisinungaling eh. Sa gustong makapaglaro. Kaya nagsasubmit ng fake. Ay tayo sa coach eh, di naman natin masyado napapansin. Submit, okay na yan. Pero minsan yung mga bata, nagsasubmit siya ng mga certificate na hindi tumutugma sa edad niya. So we have a LRN DepEd, matcha-check po namin. Meron tayong committee dyan. Pag meron naman po kayong nakita, open naman po tayo, pwede kayo mag-send sa amin ng ng letter for itong na to, di ba? I-apply naman po natin. Pero pag in-apply natin yan, hindi natin ibaba yung buong team, yung mismong players lang. So pero kapag yung players ay nakapaglaro sa mismong kalaban at nanalo sila, automatic yun. Talo yun sila. Basta napatunayan. Basta mapatunayan po. Next, ano pa coach? Baka meron pa kayo. Yes. Yes, kasama po yan. Carryover yan. So bakit po tayo may ganyan? Kasi we have live po kasi. No, naka-live tayo, kaya medyo mahigpit kami dyan. Actually, time to time yung live natin, alam nyo na, budget yan, naka-budget po yan siya. So kaya talagang mahigpit po ako dyan. Actually, katulad yan, kakasaid lang, naka-monitor tayo, mapapanood tayo sa TV True Pinoy Extreme Cable Channel, no, sa buong mundo. Kasama ang Canada Games, mapapanood din po tayo. Hindi ako nagmamayabang sa inyo, pero ito yung ginagawa namin talaga. No, gagawin po namin talaga. No, siguro baka di kayo niniwala kasi wala akong pera. Misa kasi pag wala kang pera, di ka pinaniniwalaan eh. To be honest, wala kang kotse, di ka pinaniniwalaan eh. Di ba? Wala kasing kotse. Ba't mo niniwala sa'yo? Di ba? So kami, serious kami sa ginagawa namin. Kaya kami nag-event ng ganito, seryoso po kami sa ginagawa namin. Para sa mga kabataan at sa mga coaches at developmental po natin. So yun lang po. Next pa po, coaches. Baka may tanong pa po kayo. Okay na? Ayan. Wala na question. Ayan, nagtanong si Coach Judel saan daw gaganapin yung ating game. Sa Navotas Convention Center po. Hosted by Navotas City po tayo. Doon sa bagong court nila. No? Yun po ang ating games doon. Doon po lahat na gaganapin. Regarding naman po sa inyong bracketing, so siguro sa coaches GC na lang po, magro-roleta na lang po tayo. So itatapa po kayo doon para magro-roleta tayo. Kasi yung mga coaches natin baka busy talaga kaya halos hindi napuntahan yung iba. So yun lang po. Any question pa po? Para let's proceed for the next. Wala na po ba? Okay. So ano muna tayo? Before eat muna tayo bago tayo kumain. Siguro mag-photo pic muna tayo sa bawat teams natin. Lapit na lang po yung teams ng Team Sion Warriors. Photo op po muna tayo. Kami muna. Kami muna. Sige. Coach, thank you sa inyo. Pero magka-closing ni Mars ba ako? Wait lang po.
Ayun, coach, dito na tayo. Magtanong ka, Crystal, para wide, atras ka pa, para mas pasay. Next team po. Sige, sa amin na po kayo. Joinin na po kayo. Sir, ready po kayo. Ay, si Coach, mamaya si Coach. Si Coach, mamaya. Kaya po sumunod lang. Kaya pa mamaya, yung lahatan? Kakayanin. Sige, up. Pinakahuli natin lahatan. Itong dyaryo lang. Sir, ano na po tayo? Side view na lang po kayo. Yan, tas compress pa po. Compress pa. Yan. Okay. Yan po ito. 1, 2, 3. 1. Okay, sama po. 1, 2. Okay. Sige po, coach. After po niyan, team may summa. Bigyan na lang namin kayo ng copy kung kailangan mo. Sino yung mataas? Sino yung pinakamataas sa kanila? Hindi. Kailangan ko lang ng second po, sir. Okay. Sige po. Sabi na lang po ulit. Tapos compress na po. Sabi na po. Compress na po. 1, 2. 5. Okay, group photo lahat po. Para i-publish sa diaryo. Namagunahan po. Lahat na po tayo rito. Kasya naman po tayo siguro. Kaya mag-ala, susunod, Manila Hotel na tayo. Compress na lang, compress. Yung nasa labad, yung ano natin, national. Ma'am, sama. So yun, let's go for the closing natin. Again, thank you po sa mga pumunta, kay Coach Ringo, kay Coach ng Impact Ballers. Maraming salamat sa inyo. So nakita naman po yung ating next target opening natin sa April 18. Hoping po na makapag-set na po tayo for that opening natin. Again, thank you sa ating mga visitors, sa ating PBA players na si Simon A. Sandagon at saka kay Coach Judel, at sa mga referee natin na pumunta rin para matakal yung ating house rules. So isa sa yun sa mga importante natin, so that's why na nagpa-event tayo. At sa mga coaches na nawala rito, note na lang po tayo ng live natin, no? At kung may mga question kayo, message na lang po kami. Thank you sa Gutierrez Media Production, sa aming media. Yun lang. Thank you. We're just moving for the next level for our opening April 18 sa Navotas Convention Center. Thank you.